Samantala, malaking tulong ang ibinigay ng mga nakumpiskang iligal na troso ng Department of Environment and Natural Resources sa mga Pilipinong mag-aaral. Ito ay matapos gawing mga upuan at iba pang gamit sa paaralan ang naturang mga kahoy. Ang ulat mula kay Sweden, Velado. Mahigit 140,000 armchairs ang nagkagawa ng edukasyon sa tulong ng DENR na nagbigay ng mga kahoy na kanilang nakumpiska dahil produkto ito ng illegal logging. Sa ilalim kasi ng Administrasyong Aquino, ipinatupad ang Executive Order 23 para labanan ang iligal na pagputol ng mga kumpanya at iba pang organisasyon sa ating mga puno. Matapos ipatupad ang kautusan noong 2011, ang dating 197 illegal logging hotspots sa bansa ay nasa 31 na lamang ngayon. Ito ang naging ulat ni Environment Secretary Ramon Paje isang araw bago ang formal na pagdiriwang ng Earth Day 2015. Sa harap ng mga at iba pang kawani ng DENR, malugod na ibinahagi ng kalihim na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang National Greening Program. Katunayan, sa kanyang PowerPoint presentation, makikita na mula 2011 hanggang 2014, sa ilalim pa rin ng pamamahala ni Pangulong Aquino, umakyat sa 82% ang tagumpay ng reforestation projects ng DENR. Pagdating naman sa endangered species, 10 ang naidagdag sa populasyon ng ating Philippine Eagle. Mataas na umano ang bilang na 3 hanggang 4, kaya nagagalak ang DENR na 10 ang naidagdag. Habang mula 274 ay 382 na ngayon tama raw sa bansa. Samantala, mahigit 100 public high school students na kalahok sa kauna-unahang Earth Day Youth Camp ang dumalo rin sa programa ng DENR kung saan hinimok sila ni Secretary Paje na makiisa at maging aktibo sa pangangalaga ng ating kalikasan. Tama po ang clamor ng kabataan. Pangalagaan ang kalikasan para sa kinabukasan. Keep it that way. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.